Hello guys! Welcome back to my channel! Ang magiging video natin ngayon guys, nakikita nyo naman sa title below, ito ay tungkol sa hiring ng company na pinagtatrabahuhan ko ngayon at ang company ay ang Brilliant English. I-discuss ko sa inyo yung mga requirements, qualifications na kailangan nila kasi right now, hiring po talaga sila guys. Oh my gosh, I'm so excited. So sana ay makarating sa inyo ang video na to at especially sa mga naghahanap ng mga trabaho dyan online or as an online English teacher, this video is for you. So, samahan niyo ko guys na i-discuss sa inyo yung mga kailangan na mga requirements at qualifications na hinahanap ng Brilliant English. Okay, so let's start! Okay, so ito guys, may kotigo lang ako na titingnan kasi para wala akong ma-miss na topic na i-discuss ko sa inyo ngayon. So first topic natin ngayon, before tayo pumunta sa requirements and qualifications, ay i-discuss ko muna yung tungkol sa Brilliant English. Okay, so just an overview lang. Nag-start sila June 18, 2020. Okay, so halos bago lang din talaga ang company. Pero kahit bago siya, marami na din silang mga estudyante at maganda ang pamamalakad ng ang company na ito. So next, yung mga students. Ang mga students dito nung una ay mga Filipinos. Tapos, last year lang din ay nag-expand sila sa Vietnamese students. Okay, so ang masasabi ko dito sa students guys, super polite and super sweet. Halos sa kanila. Syempre, hindi ko naman nila lahat kasi iba-iba naman talaga ang mga students at kids, usually kids dito guys ha. Pero halos lahat talaga sa kanila ay polite at sweet. Tsaka ganun din sa mga parents. Halos talaga sa kanila as in ang babait. Tsaka yun mga parents as in appreciative. Yan, isa pa. Konting gestures, tsaka show of appreciation mo sa kanila ay na-appreciate din nila. Next, class time. Sa Vietnamese students, 30 minutes or 1 hour. May mga students na nagre-request ng 1 hour. And sa Filipino students naman ay 25 minutes at 50 minutes. Later on, i-discuss ko yung salary sa requirements ng hiring. Next tayo, platform. Yung class is sa Zoom. Wala tayong application dito na i-download or i-install. Ang ganda, Zoom lang. Open mo ng Zoom, class na kayo. Okay, next. Working schedule. Okay, so super flexible nito guys. Sa iba na companies, kailangan may minimum class hours ka, diba, in a week. So, kailangan naka 8 hours a week or ilang hours a week ka, depende sa company. Dito, walang minimum working hours. Kahit ilang hours ka lang in a week, walang problema. Tapos, yung working schedule, ikaw yung pipili. Ikaw yung magsasuggest sa parents. Okay. Next, payroll. Gusto ko din tong part na to kasi every week ang payroll. Sa akin naman kasi maganda kasi every week parang nakukompensate ka. After a week of classes mo, makukompensate ka agad. Parang ganun ba? Before kasi, nag-work ako sa office. So, alam ko yung 15:30. Mga 2 weeks ka pa maghihintay bago ka magkakasahod. Kasi, ang sarap sa feeling, di ba, na after a long week of work, ay mabibigyan ka agad ng compensation. Yun yung isa ko talagang gusto. Kasi, parang minsan nakaka-drain. Pag 15 days pa yung bago ka ma-compensate at makatanggap ng salary. So, in my case lang din yun. Ewan ko sa iba. So, ako, gustong-gusto ko talaga itong payroll every week. Tsaka, isingit ko lang din, yung attendance kasi dito guys, is tayo teachers yung gagawa. Hindi naman siya mahirap gawin kasi every week naman siya. Maalala mo yung kung ano yung mga classes mo before. Ang mahalaga lang na kailangan may class schedule ka at nililista mo lahat ng classes mo every day para wala kang ma-miss. Hindi siya mabigat na trabaho. Okay, tapos na tayo about the company. Next is about the qualifications and requirements. Hiring, Brilliant English is looking for a part-time online tutor who can work from Monday to Saturday, 7 p.m. to 10:30 p.m. Okay, so dito guys, may nakalagay na schedule pero as much as possible kung pwede kayo anytime, maganda din. By the way, nakalimutan ko. 'Di ba sabi ko sa students, Filipino and Vietnamese. So ngayon,
the company is expanding na sa Chinese students. Yes, so the more the merrier sa students, di ba? Kung maraming students, edi mas marami din tayong classes at maraming sahod. Let's go on. These are the qualifications. First, must be a college graduate. Okay, so pasensya na guys sa mga students pa. So, yun yung qualifications nila dito. Wala naman nakalagay na course kahit hindi ka graduate ng education, okay lang. Especially sa akin, hindi naman ako graduate ng education guys. Ako ay graduate ng Bachelor of Arts in Psychology, double major in Management. Hindi ako graduate ng education. So, pero tinanggap pa rin nila ako. Ang importante na lang dito guys is ipakita nyo na deserving kayo sa job at kaya nyo yung trabaho. Okay? Next, has 1 to 2 years experience ESL online teacher. Okay, so yun yung preferred. Pero, personally guys, last year nung nag-apply ako, mga 3 months lang ako ma-experience sa online teaching. So, pero natanggap pa rin ako. So, sa tingin ko, wala naman problema guys kung wala kayong masyadong experience sa online teaching. Try nyo lang. Wala namang mawawala. Next, can teach 4-year-old students to adult students. Okay. So, usually, mostly dito guys are kids talaga, bata. Pero ako, naka-experience na ako ng adult, isa, tsaka teenager na 17 years old. Pero, mostly na ay mga bata. Okay. Next, must be enthusiastic, jolly, and can use props, TPR, or rewards. Okay. So, sa akin guys, in my case, ito lang talaga. Konti lang yung ano ko, mga stickers. Ito lang talaga. Wala na akong ibang stickers. Next, responsible and committed to work. Okay, syempre, kahit saan naman ang companies, kailangan yung mga empleyado ay responsible and committed sa work. Okay, next, technical requirements naman tayo. First, can use Zoom as a teaching tool, know how to navigate tools, and share screen. Kailangan mag-research tayo or mag-study man lang kung ano yung mga basic tools ng Zoom. Next, with stable internet connection. Wala naman naka-indicate dito guys na kailangan may minimum Mbps. So, ang sa akin naman is 15 Mbps. As long as hindi ka naglalag, okay yung internet mo, no problem. Next, PC or laptop and headset. Wala din namang nilagay na specific na dapat ganito, ganire. Wala. As long as okay, hindi nagkakaproblema, okay yung headset nyo at clear, tsaka camera nyo okay naman with, kailangan may light lang din kayo, proper light, and gumagana yung laptop at computer, no problem. As long as hindi maapektuhan yung classes nyo. Okay? Next, i-discuss ko na yung salary. Alam ko ito talaga ang pinakahihintay ng lahat, ang salary. Okay, sa Vietnam students before 130 per hour. Ngayon is 140 per hour na. Okay? And sa 30 minutes, ngayon ay, syempre, divide mo lang 140, it's 70. Sa Filipino students naman, 120 pesos per 50 minutes and 60 pesos per 25 minutes. Next, ito. Ang salary ay matatanggap through GCash or bank transfer. Next, so ito, please send your resume together with your 1 to 2 minutes video intro to itong email. Okay? Ilalagay ko din sa description down below yung email nila para i-click nyo na lang or copy nyo na lang, paste sa email nyo at send nyo na ang inyong resume at yung video intro. Okay. Siguro sa next video, i-upload ko dito yung sinend ko sa kanilang video intro. Okay, so that's it guys. Medyo mahaba na itong video. Thank you so much for watching. I hope makapasa kayo or I hope makapasok kayo dito sa company kasi super recommended itong company. I'm so happy here. I'm so grateful to be
part of this company at sana kayo din po. Please spread love and positivity. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo kahit papano. If so, please click like and subscribe and also hit the notification bell for you to be updated on my future videos. Okay, so thank you so much guys. I hope you have a great day today. And last one, please comment down below kung meron pa kayong comments or questions or clarifications. I will answer all of that. Okay, so thank you. Bye!